Shalom Alino, Welcome Israel, ang kapayapaan ay sumasa atin at sa buong Israel. Amen. Kay ano'y kulim, lasot dabar ni gidaimit, ilabiad haimit, sapagkat wala tayong magawa laban sa mga salitang katotohanan, kundi sa pagpanig sa katotohanan. Bakit sa Israel lang ipinadala ng Diyos si Yeshua? Ayon dito sa Mateo 15:22 hanggang 24. Aniya ako ipinadala lamang para sa mga nawawalang tupa sa sambahayan ni Israel. Bakit sa Israel lang? Dahil ang Israel lang ang minahal at pinili ng Diyos mula sa simula. Ayon sa Amos 3:1 hanggang 2. Kayong mga taga-Israel na ang mga ninuno ay inilabas ng Panginoon sa Ehipto, pakinggan ninyo ang sasabihin niya laban sa inyo. Talatang 2. Sa lahat ng bansa sa mundo, buong mundo, kayo lamang ang aking pinili na maging mga mamamayan ko. Kaya parurusahan ko kayo dahil sa lahat ng inyong mga kasalanan. Anong sinabi ng Panginoon dito sa talatang 2 sa Amos 3? Kayo lamang ang aking pinili na maging mamamayan ko sa lahat ng bansa sa buong mundo, mga kapatid. So walang iba na pinili ang Diyos. Walang iba na tinatawag ng Diyos na kanyang bayan, kundi ang Israel lang. Kaya sa Israel lang talaga niya ipinadala ang tagapagligtas na ating Adonai Yeshua HaMashiach, mga kapatid. Pero bakit maraming nagdidebate ngayon? Maraming nag-aagawan ngayon. Nagdidebate sila, walang tigil na pagdidebate. Dahil sa pag-aagawan kung sino sa kanila ang pinili. Bakit sila umaangkin na sila ang pinili? Dahil madali lang kasing sasabihin, mga kapatid. Madali lang itong sasabihin. Madali lang aangkinin na tayo ang pinili ng Diyos. At maganda kasi pakinggan ang salitang pinili ka ng Diyos. Kaya nagdidebate ang mga reliyon ngayon. Nagsisiangkinan sila kung sino sa kanila ang pinili ng Diyos. Pangalawa, ang bawat isa ay may malayang karapatan. Malaya siyang mag-angkin. Ang bawat isa ay malayang mag-angkin na sila ang pinili na bayan ng Diyos. At malaya din silang mag-angkin na sila ang nasa katotohanan, mga kapatid. So, ngunit hindi nila ito mapapatunayan sa pamamagitan ng Biblia, malaya pa rin silang magsasabi na sila ang pinili. Sila ang nasa katotohanan. Madali lang kasi ang sabihin, di ba? Kaya't ang Biblia ang magsasabi sa atin kung sino talaga ang mga pinili ng Diyos. Mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, yan, babasahin natin yan, papatunayan natin yan. Mula sa Biblia, from Old Testament to the New Testament. Dahil ang karamihan ay naniniwala na sa Old Testament, ang Israel lang talaga ang pinili ng Diyos. Ngunit sa New Testament, ang kanilang church na raw ang pinili ng Diyos. Pero ang tanong, magbabago ba ang Elohim sa kanyang pagpili? Hindi ho. Hindi nagbabago ang Elohim hinggil sa kanyang pinili kung sino ang kanyang pinili sa simula. Ay siya rin ang kanyang pipiliin sa bandang huli. Yon ang katotohanan. Hindi nagbabago ang Diyos. Ayon dito sa Roma 11:29, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip sa kanyang pagpili at pagpapala. So maliwanag na mali talaga ang mga churches sa kanilang replacement theology
na nagtuturo na ang church, di umano, ang church na raw nila ngayon ang pinili ng Diyos dahil sila na raw ngayon ang tinatawag na modern Israelites. Ngunit, ayon kay Apostol Pablo, hindi nagbabago ng isip ang Diyos sa kanyang pagpili. Kaya, Israel lang talaga ang pinili ng Diyos, wala ng iba at hindi ito mapapalitan kahit anong reliyon dyan. Hindi talaga mapapalitan ang pagkapinili ng Israel. Malakyas 3:6. Sinabi pa ng Adonai El Shaddai, ako ang Adonai ay hindi nagbabago. Yun ang sinabi niya. Ako ang Adonai ay hindi nagbabago. Kaya nga kayong mga lahi ni Jacob ay hindi lubosang nalipol. Kaya marami pa rin mga Israelita ngayon, mga kapatid, dahil hindi sila malilipol. Dahil iyan ang pangako ng Diyos sa Israel. At ang mga nalalabi sa Israel, ang siyang maliligtas. Ayon sa banal na kasulatan, dahil hindi nagbabago ang Diyos. Hindi nagbabago ang Diyos. Ayon dito sa Hebrehanon 13:8, si Yeshua HaMashiach ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganon din siya ngayon at magpakailanman. Hindi nagbabago ang Diyos. Hindi nagbabago ang ating Adonai Yeshua HaMashiach. Ganon din ang kanyang mga salita ay hindi rin nagbabago. Ang kanyang mga utos ay hindi rin nagbabago. Kaya kung sino ang pinili niya noon, ganon rin ngayon. Dahil hindi nagbabago ang Diyos. Gaya ng Shabbat, hindi rin nagbabago, mga kapatid. Dahil ang Shabbat ay eternal ho, mga kapatid. Walang katapusan ang Shabbat. Ayon dito sa Jeremias 31:36 hanggang 37. Habang nananatili ang langit at ang mundo, mananatili rin ang bansang Israel magpakailanman. Kita nyo? Habang nananatili ang langit at ang mundo. Alam naman natin, nandyan pa tayo sa mundo, nandito pa tayo sa mundo, at nandyan pa ang langit, makikita pa natin. Yan ang sinabi ni Propeta Jeremias. Habang nananatili ang langit at ang mundo, mananatili rin ang bansang Israel magpakailanman. 37. Kung paanong hindi masusukat ang langit at hindi malalaman ang pundasyon ng lupa, ganon din naman. Hindi ko maitatakwil ang lahat ng angka ng Israel kahit na marami silang nagawang kasalanan. Yan ang pangako ng Diyos. Yan ang sinabi ng Diyos, mga kapatid. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Kaya, paano mo ito babaliktarin? Hindi mo talaga ito mababaliktad, mga kapatid, dahil salita ito ng Diyos. Ano ang sabi niya? Kung paanong hindi masusukat ang langit at hindi malalaman ang pundasyon ng lupa, ganon din naman, hindi ko maitatakwil ang lahat ng angka ng Israel kahit na marami silang nagawang kasalanan. Kaya, dahil sa talatang ito, mga kapatid, nasisiguro ko ang aming kaligtasan 101%. Ang Diyos na hindi nagbabago, ang siyang nagsasabi na hindi niya maitatakwil ang lahat ng angka ng Israel. Kaya patunayan mo na ikaw ay isang angka ng Israel sa paano o sa anong paraan? Sa pamamagitan ng pagbabalik mo o babalik mo, lubos mong pagbabalik sa kanyang Torah.
Yun ang patunay na ikaw ay isang Israelita kung ikaw ay babalik sa kanyang Torah, mga kapatid. Roma 9:4, bilang mga Israelita, itinuring sila ng Diyos na kanyang mga anak. Intindihin niyo to, bilang mga Israelita. Kailangan mo itong maintindihan. Si Apostol Pablo ho ang nagsabi nito. Bilang mga Israelita, itinuring sila ng Diyos na kanyang mga anak. Ano raw ang mga Israelita? Kanyang mga anak. Ipinakita niya sa kanila ang kanyang kadakilaan. Gumawa ang Diyos ng mga kasunduan sa kanila. Ibinigay sa kanila ang kautusan. Tinuruan sila ng tunay na pagsamba. Maraming ipinangako ang Diyos sa kanila. Ayon ang sinabi ni Apostol Pablo. Talatang 5, ang kanilang mga ninunoy, mga pinili ng Diyos. Sila ni Abraham, Isaac, at Jacob. At nagmula sa kanilang lahi si Yeshua nang siya'y maging tao, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na dapat purihin magpakailanman. Amen. Si Yeshua ang makapangyarihang Diyos sa lahat. At ano ang sinabi ni Apostol Pablo dito tungkol sa mga Israelita? Sila ang mga anak ng Diyos. At nakipag-ugnayan ang Diyos sa kanila sa pamamagitan ng mga kasunduan, mga kapatid. Hindi siya sa mga reliyon nakipagsundo, mga kapatid. Hindi siya sa mga reliyon nakipag-ugnayan. Tandaan nyo. Tandaan nyo ito, mga kapatid. At nasa Israel ang tunay na pagsamba. Hindi sa mga Muslim at hindi rin sa mga Kristiyanos ang tunay na pagsamba. Kaya, yaong ginagawa ng mga Muslim na patitira pa sa kanilang pagsasamba, walang kwenta ho yan. At yaong mga ginagawa ng mga Kristiyano na mga pagsasayaw sa kanilang pagsamba, nagtatalunan, sumasayaw sa pagsasamba, walang kwenta ho yan, mga kapatid, dahil nasa Israel lang ho ang tunay na pagsamba. At sa Israel lamang nangako ang Diyos, hindi sa mga Muslim at hindi sa mga Hintil. Doon lang siya nangako sa Israel. Hindi sa mga Muslim, lalo nang hindi sa mga Hintil. Kaya, bubo ka kung doon ka aanib sa Islam. Isa kang bubo kung doon ka aanib kay Kibuloy o Kibulok sa Kingdom of Jesus Christ. Bubo ka kung doon ka aanib sa MCGI. Bobo ka kung doon ka aanib sa Jesus Miracle Crusade. Bobo ka kung doon ka aanib sa Roman Catholic o sa iba pang mga sikta o denominasyon dyan sa Kristiyanos. Dahil wala ni isa sa kanila na ang Diyos ay gumawa ng kasunduan. Wala talaga, hindi nakipagsundo ang Diyos. Kahit sa anong reliyon dyan, walang kasunduan, walang ugnayan yan sa Diyos. Salmo 147, 19 hanggang 20. Ipinahayag niya ang kanyang mga salita, mga tuntunin at mga utos sa mga taga-Israel na lahi ni Jacob. Ayon, 20. Hindi niya ito ginawa sa ibang mga bansa. Hindi nila alam ang kanyang mga utos. Purihin ang Panginoon. Kaya pala, mga kapatid, na hindi alam ng mga Hintil ang mga utos ng Diyos, dahil sa Israel lang niya ito ginawa. Dahil ang Israel lang talaga ang pinili ng Diyos. Kaya
pag naintindihan mo ang Biblia, nababasa mo sa Biblia na ang Israel lang ang pinili ng Diyos, ang Israel lang ang pinili ng Diyos, ngunit doon ka umaanib sa ibang reliyon, bubo ka, hangal ka. Ha? Kaya napakahangal mo kung dyan ka aanib sa mga reliyon ng mga hintil. Napakahangal mo kung dyan ka aanib sa Islam. Kung dyan ka aanib sa Roman Catholic, dyan ka aanib sa MCGI, dyan ka aanib sa Iglesia ni Cristo, dyan ka aanib sa Kingdom of Jesus Christ kay Kibuloy, dyan ka aanib sa iba pang mga reliyon, hangal ka talaga. Dahil hindi mo yan nababasa sa Biblia. Ngunit maliwanag ang sinabi ng Biblia na ang Israel ang pinili ng Diyos. Israel ang minahal ng Diyos. At sa Israel niya pinadala ang Mesyas. Pero bakit ka doon aanib sa mga reliyon na itinitatag lang ng mga hintil? So yon ang kabubuhan mo. Hangal ka talaga. Hindi mo naunawaan ang Biblia, hindi mo naintindihan ang Biblia. Kaya umaanib ka sa iba't ibang reliyon. Palipat-lipat ka lang dyan. Marami dyan, palipat-lipat lang ng reliyon, naghahanap ng katotohanan. Bupo talaga. Bakit ka ba palipat-lipat ng reliyon? Bakit ka pa hahanap ng ibang reliyon na ang Biblia nagsabi na sa atin ng totoo? Na ang Israel lang ang pinili. Doon ka aanib sa pinili. Yun, pag wise ka, pag marunong ka, doon ka aanib sa pinili. Mga kapatid, at maliwanag dito sa Biblia na ang pinili ng Diyos ay walang iba kundi ang Israel lang. Kaya kung wise ka, doon ka aanib sa pinili ng Diyos. Doon ka aanib. Magbalik loob ka sa mga aral at mga turo ng Diyos doon sa Israel. At sumama ka sa Israel, sumama ka sa mga Hudyo na naniniwala kay Yeshua HaMashiach. Hindi sa mga Hudyo na hindi naniniwala sa kang Yeshua HaMashiach tulad ng mga Orthodox. Roma 11:1. Ang tanong ko ngayon, itinakwil ba ng Diyos ang mga taong pinili niya? Aba, hindi. Ayon kay Apostol Pablo. Ako mismo ay isang Israelita. Ayon kay Apostol Pablo yan. Mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lahi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang mga mamamayan na sa simula pa ay pinili na niya. So, bakit mga kapatid? Dahil hindi nagbabago ang Diyos. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang mga mamamayan na simula pa'y pinili na niya. Bakit? Dahil hindi nagbabago ang Diyos. Kung sino ang pinili niya noon, ganun pa rin ang pinili niya ngayon. Hindi nagbabago ang Diyos. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Ako mismo ay isang Israelita. Hindi niya sinabi na ako mismo ay isang Romano Katoliko. Ako mismo ay isang Iglesia ni Cristo. Ako mismo ay isang MCGI. Ako mismo ay taga Jesus Miracle Crusade. Ako mismo ay Pentecostal. Hindi niya sinabi niyan. Mga kapatid, ang sinabi niya, ako mismo ay isang Israelita dahil alam ni Apostol Pablo na ang mga Israelita lang ang pinili ng Diyos. Israelita lang, kaya kami mga kapatid, talagang proud kami na magsasabi na napabilang na kami sa mga Israelita at maraming salamat sa Panginoon dahil tinawag niya kami, pinili niya kami at ibinalik niya kami sa aming mga lahi, sa ating mga lahi na Israelita sa pamamagitan ng Torah o sa salita ng Diyos. Anong sabi ni Apostol Pablo? Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang mga mamamayan na sa simula pa'y pinili na niya.
Kaya isa kang hangal kung diyan ka aanib sa mga reliyon na itinatag lang ng isang Pilipino, mga kapatid. Tapos, itinatag lang ng isang taong marumi dahil kumakain ng mga maruming pagkain tulad ng baboy, ilaga, iba pa dyan, isdang walang kaliskis, puset, alimango, iba pang mga maruming bagay. Pag ang pastor mo, ang founder nyo, kumakain ng ganyan, ibig sabihin, hindi yan alagad ng Diyos. Isang kulto ho yan. Isang bulaang mangangaral. Kaya, napakahangal mo kung dyan ka aanib sa reliyon na itinatag niya. Dahil maliwanag ho ang sinabi sa Biblia na ang Israel lang ang pinili ng Diyos. At sa Israel lang ipinadala ng Diyos ang kanyang anak para magligtas sa buong Israel. Hanggang sa muli, I love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael Kai. Mabuhay ang sambahayang Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael. Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Ito ang inyong abang lingkod sa Adonai, Matif Gideon Silva, magsasabi sa inyong lahat, mapalad ang taong sumusuri sa banal na kasulatan, naniniwala at tumutupad sa nasusulat dito. Baruch haba, Bishem Adonai, blessed is he who comes in the name of Adonai. Shalom, shalom.